May gabi mga kaigsunan. Sa atong pagpamalandong sa mga pulong sa Ginoo nini kagabion, atong napaminawan ang mensahe sa awit nga gihatag sa atong sa kaigsuon. Nay mga teksto sa Biblia nga importante kaayo na masabtan nato, no? Atong makit-an diri na perti ka delikado sa kaluwasan sa tao kung kita masayop sa pag-interpret sa Biblia. Kaya akong namatikdan sa Facebook, sa mga forum, labi na sa mga diskusyon, basta lang may naay mabasa. Bisan ang kana nga word wala na sa original. Basta na lang naay mabasa, bisan na ang mabasa layo ra dito sa topic. Wala ko na matigdan. Unsay kaingon ni Apostol Pablo, "And these things, brethren, I have in a figure transferred myself and to Apollos for your sake, that ye might learn in us not to think of men above that which is written." Dili gyud pwede na manubra ang atong mga pulong sa nakasulat. Kung musubra ang atong panultihon, atong sulti sa nakasulat, dili na siya sa Ginoo. Bisan pa sa Ginoo ang Bible na gikan na sa libro sa Ginoo, pag sobra na di na siya. Unsay giingon sa ikaduhang Timoteo 2:15, "Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth." Ang imo bang gitun-an, ang imong gistudihan, ma-approve sa Ginoo. Ikaduha, usa ka magbubuhat na dili kinahanglan maunsa, maulaw. Mao gani sa Roma 1:16, di ba? Kay wala ko'y gakaulaw ang mayong balita. Kay kini ang gahom sa Dios para sa kaluwasan sa tanan. Di ba? O man na. Sa tanan man to, kay dili lang sa Grego, kundi sa tanan. Mana siya? Rightly dividing the word of truth. Nga naman, ang pulong sa Ginoo, nagdala na siya kinabuhi. Pero, kung ang pulong sa Ginoo, wala masabti, magdala ka na siya kinabuhi? Wala. Di na magdalag kinabuhi. Muna ang gingon diri, rightly dividing the word of truth. Ang pulong, usa na siya kataming shield. He is a shield unto them that put their trust in Him. Shield in butler. Di ba? Ang kaimportantehan, mga igsoon, sa pagsabot sa word, sa pulong sa Ginoo. Unsay giingon sa Pinadayag 22:18-19. Yun siya. "For I testify unto every man that heareth the words of the prophecy of this book, if any man shall add," mudugang, "unto these things," mudugang kani nga mga butang, "God shall add unto him the plagues that are written in this book." Unsa idugang? Dugangan ang hampak. Kung muunsa ka, mag-add ka. 19. "And if any man, kung bisan kinsang tao, shall take away from the words of the book of this prophecy, God take away his part out of the book of life." Ang galon yung imong halan dito sa kinabuhi, pangutana, nagdugang ra ka, nag-iban ra ka. Mo nagingon sa Pablo na makalearn mo na mo na ang inyong mga sulti dili mo sobra sa inyong gibasa. So unsay giingon diri? Kung makadugang ka o makaad ka, dugangan ang hampat. Kung makaiban ka sa propesiya, unsa man, kuhaon ang atong pangalan dito sa basahon sa kinabuhi. "And out of the holy city, and from the things which are written in this book." Mao na siya. Pagkagira dito sa tuan, kanang nakaronog war in heaven, gisugo sa Ginoo ang anghel, kay human naman ang creation, Gisugo sa Ginoo ang anghel
magbantay sa mga pamaagi sa yawa. The angels warned them to be on their guard against the devices of Satan. So, ang anghel gikas langit nilusad biadto sa tanamanan sa Eden, iyang giwarningan ang mga tumaginikanan. For his effort to ensnare them would be unword. While they were obedient to God, the evil one could not harm them. For if need be, every angel in heaven would be sent to their help if they steadfastly repelled his first insinuations. Munang gingon. So, gipadala gyud ang anghel dito. Karon, giwarningan sila. Angels cautions Eve not to separate from her husband and her employment, for she might be brought in contact with this fallen foe. If separated from each other, they would be greater danger than if both were together. Bisan usa sa ila. The angels charged them to closely follow the instruction God had given them in reference to the tree of knowledge, for in perfect obedience they were saved. Saved yun sila. Saved yun sila. Kung musunod yun sa perfect obedience, ma-save sila, giwarningan na sila sa anghel. Nagsalig manggod si Eva sa iyang sa kaugalingon nga kaalam. Murag nalingaw siya sig tanaw-tanaw ba, sig lakaw-lakaw. Wala siya kamatikod, nalayo na di ay siya sa iyang bana, miabot gud siya dito sa forbidden tree. Karon, kini ang kahoy na isa nga diha niya ang serpent. She was start to hear a serpent speak, but she was amazed, for she know that to the serpent God had not given the power of speech. Tanawa, diha ka na mahibulong. Muna ang deception. Nga naman, kay baluman si Eva, na ang Ginoo wala maghatag o gahom sa has para musulti. Pero, na-amaze siya, kay nganong misulti ang has, di ba dapat mag-question na ka na ang Ginoo maghatag og gahom sa has na musulti. Nganong misulti naman siya karon? Dapat ma-detect na niya na deception na siya. Na-amaze siya na nganong musulti ang has. Pero ang pangutana, ang has bagay hinsulti. Eve's curiosity was rose. Instead of fleeing from the spot, she listened to hear a serpent talk. Nagtuog yun siya na ang has yun ang nagsulti. Pero kinsa man ang nagsulti? It was Satan that spoke, not the serpent. Kay mo man ni ang kahoy. Imagine na itong kahoy. Naaday has, nag-ana. Sa likod sa puno, kini, tapos iba dito. Dire, ang has na dire. Nasa likod ato, ang kaaway, nagtago. Mauna siya, diha misulod ang deception. Kay curious man si Eva. Nganong ang serpent man ang gigamit sa kaaway na para mahulog ang atong maginikanan sa pagpakasala. Unsa man di ining serpent? The serpent was then one of the wisest and most beautiful creatures on the earth. Nakakita na mong serpent? Kisa may nakakita sa inyo, ikaw, says, kita na ka? Has? Unya, ganahan ka mo tanaw has? Okay ra. Pero diri, ang has, kanang has, wise as serpent man na sa Mateo 10:16 na siguro? 5? Di ba? Ingon siya, magmaalamon ka mo sama sa halas. Maalamon yun yung has. Di ka kumpiyansa sa has. No? Ingon dali, the serpent was then one of the wisest and most beautiful creature on the earth. Ang has karon maayo pa patanawon. Dili na oy, lain na kayog now. No? Makakita pa ganita has, musyagit na ganita, has, dagan ka na dayon. Pero dito, katong panahon sa Eden, di yung kamudagan. Ano man, ang has karon din sa ato nagkamang. Ang has dito, naglupad.
Unya kung naglupad ang has, bisang sa takbo nimo, muha na lang has, sugdugan ka na, patay. So, ingon diri, ang has na siya ay pako, it had wings, and while flying through the air, presented as appearance of dazzling brightness, kana diyang kumikislap ang liwanag, having the color of brilliancy of burnished gold. Ay, perting indutag yun. O, nagsiga siya. Parang mukuan juga ka na gani makita kag aninipot, di ba? Nindot kayo. No? Kini siya, nindot yun kayo tanaw ng has. Nindot yun. Pero ang has karon wala naman maglupad. Nagkamang naman. Di yung ka mahadlok sa idin, di yung ka mahadlok sa has. Muduol ka pa sa has. Kaya nga naman, na ang mga kulor na nindot kaayo, no? Tapos nangis mukintab siya, nindot siya tanawon. Mao na. So, nganong ka naman ang gigamit sa kaaway na iyang instrumento? Kay maka-attract man siya. Nagingon sa Spirit of Prophecy, bisan unsa daw na butang sa kalibutan na makakuha sa imong atensyon na maka-attract nimo gikan kang Kristo. That is your enemy. The enemy of the soul na siya. Bisan unsa daw na mga butang nga maka-attract nimo gikan sa Ginoo, mauna ang kaaway sa imong kalag. Kini ma-attract man ta makita ta kung tuwa ta dito, ma-attract ta. Bisan unsa nga mga butang nga maka-attract nimo, na makapalayo nimo gikan sa Ginoo, kaaway na sa imong kalag. So, na-attract si iba ana ang kanang has didto man na mitugpa sa forbidden tree para matintal ang atong mga ginikanan. Ang anghel nagwarning, di ba? Nagwarning ang anghel na dili sila magbulag. Pero ingon diri, on perceiving that she was alone, no nakuha na niya na siya nag-usa, she felt an apprehension of danger, but dismissed her fears, nawala ang iyang kahadlok, deciding that she had sufficient wisdom and strength to discern evil and to withstand it. Unsay bot pasabot? Ingon sa iba, naagyud ko'y sufficient wisdom. No? Ingon diri, si iba nawala ang iyang kahadlok o nagunahuna siya na sufficient wisdom siya. Tapos naa siya kusog o discernment na mailhan niya kung unsa ang dautan. Unmindful of the angel's caution, she soon found herself gazing with mingled curiosity and admiration upon the forbidden tree. The fruit was very beautiful. Ang kadto day ang bunga day sa forbidden tree, berry, mugamit kanig very beautiful. Lahi ng pagmubutang na ganig berry, no? Di ba? Beautiful. So beautiful. Very beautiful. So, ang gigamit ni ang prutas perteng ninduta. And she questioned, tantay na to ha? She questioned with herself why God had withheld it from them. No. Unsay nahitabo kang iba? Nagka-question na siya sa iyang kaugalingon na ngano man ang Ginoo na di man gusto sa Ginoo bisan pagduol ani bawal man. Nanindot man dahil ni siya tanawon. Tanawa sa Genesis 3 na ingon dito, nindot tanawon sa mata ang kana nga punong kahoy ug ang iyang bunga nindot. Ingon siya, and she questioned with herself why God had withheld it from them. Now was the tempter's opportunity. Na siya pagkakataon. Na-entertain man niya. Muna ang mga tao, masayop gani kag entertain sa mga butang. Na-entertain ka ba? Bisang sawang panimo kung mo-entertain ka gyud. So, diri misulod ang gitawag nga sala sa tao. Nagsugod lang siya sa curious. Curious ka ba? Ha? Ma-curious ka ba?
na kanang bag-o sa imong mata. Bag-o sa imong mata murag curious ko nida. So ana siya. Bisan sa mga butang na maka-attract nimo, ma-curious ka na may bulong ka ngano man ni, makapangutana ka ba? Pero bantayan na nimo. Bantayan na tuna. Ngano man diha ta makasala. Ngano man kay ang Biblia nagpadsidaan nato. So ang Ginoo kana ganing magsalig kini si iba nakabaton magud siya pagsalig siya ko galingon. Ingon ang Ginoo na kumukhaon mo anak mamatay mo. Pero unsa ingon niya? Gidugangan niya og pila ka mga pulong. Gidugangan niya og duha, ingon siya, dili mukaon ni ngigunitan ba tingali mamatay kami. O iyang gibutangan. So una siya mga kaigsuonan ng atong mga ginikanan na sulod gyud didto sa pagpakasala. Unsa man ang gigamit unsa may gigamit sa kaaway para malimbungan ang tao. Kanang gitawag na the power of its speech. Tinatala. Kanang mapildi kas mga pangatarungan. Kana ganing sa debate. Bisan tama pa ng imong gisulti, tama pa ng imong gibasa, pero mas maayo siya sa reasoning power. Mas maayo siya sa speech ba? Pildi ka. O, tanawan din ha. The power of speech is a talent that should be diligently cultivated. Of all the gifts we have received from God, none is capable of being a greater blessings than this. So, ang kaaway, ang gigamit niya, una, naggamit siya at kanang i-attract niya, ang gamit siya instrumento o agent na ma-attract ang tao. Pagkaduha, gigamit siya o power of speech. Wala siya maingon na, o iba, kini nga prutas, nindot kaayo ni kaunon, lami kaayo ni. No? Wala siya maingon kang iba. Nana siya sa Spirit of Prophecy na wala daw siya maingon na kining prutas tamis kayo ni, lami kayo ni kung imo tilawan kay kadto nga panahon si iba wa gyud gutuma. Wala siya maingon, ingon siya kung mukaon mo ani nga prutas, dili mo mamatay. O kung dili mo mamatay, mahibalo mo kung unsang maayo ug dautan. O gawas pa ana, ingon siya, may sama mo sa Dios. Oh, mahibalo sa maayong dautan. Gigamit niya ang power of speech. No? Kaya gani, the power of speech is a talent that should be diligently cultivated of all the gifts we have received from God. None is capable of being a greater blessings than this. Sa tanang talent, ang pinaka-taas gyud na talent ang power of speech. Yung pulong ba? Yung talento mo sa pagsasalita. Mao gyud na daw ang pinakataas nga talento nga gihatag sa Ginoo sa katawhan. So mauna siya, napildi ang atong mga unang ginikanan tungod sa gitawag nga power of speech. So mauna siya ang atong bantayan. Unsay nahitabo kang iba, nanubra ang iyang mga pulong. Eve had overstated the words of God's command. He had said to Adam and Eve, but the tree of the knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it, for in the day that eatest thereof, thou shalt surely die. In Eve's controversy with the serpent, she had the clause, neither shall he touch it, lest he die. Muna iyang gidugang. Wala pa siya mikaon sa prutas, si Eva nakasala na. Nganuman, ang pagdugang sa pulong sa Ginoo, dugangan ang hampak. Ang nag-iban, kuhaon ang iyang pangalan dito sa basahon sa kinabuhi. So mao na siya ang importante na sa pulong sa Ginoo. Oh, muna siya. Kini nga teksto, nindot kaini siya na teksto. No? Na
kanang kinahanglan yun nato og kay naghan may mga tao na hala duha ka teksto ikuha na siya kanang usahay gani usara ka teksto sa tibuok niya kanang sermon usara ka teksto no pero dili ta na kay baka makasumbra ta. So diri ra kutob mga kaigsuonan. So ang atong punto diri na kining giingon diri sa 2 Timoteo 2:15, study to show thyself approved unto God, a workman that needed not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Diri ra kutob ug may gabi sa tanan. Gawin sa libaho ng amahan ang aspirasyon sa langit o Diyos na ikaw ang kalipay, kasalamat ng Ginoo na kahimo sa pagsimba sa paghimaya sa imahanan ng inyong natin. Salamat Ginoo sa mga tulong namon na padalingugan ini kagaghon. Hinahon pa Ginoo na initanan among kasi sa mga pagsapag sa mga kasing-kasing panahon ng Diyos. Hindi lang magpinalitan. Maraming salamat sa pag-condition sa mga usahan ng Ginoo sa maayong palawas kami nag-aabot sa imong iglesia sa mga ng Diyos ang pagpamauli hiling gabion iba na lagi mo mga piniling anghel na sa bantay ng mga kagilaan sa mga matalag na disgrasya o sa iba lang kami ng Diyos ang mga nahimo na mga kalabasan sa buwan sa tulong sa pamamahan. Dengan salamat, maging tanan ang ginahando na salamat ng lawat sa Panginoon Jesus. Amen.